po tayo makikita sa ating screen na mga ipapanalangin natin. At iyon po ay hahatiin natin. Marami po ba tayong prayer request? Ilan po yung prayer request natin? 6? Okay po. Sige po. Sa atin pong mga prayer requests, dahil po 6 po ito, para natin hahatiin. Ito po, etong first line, 1, 2, 3. Okay, 67 po dito. Mula po kay Kuya Mox, hanggang kay Ate Rhea, ito po ang ipagpipit nila, ang maranasan ng kagalingan mula sa pananakit ng buto sa buong katawan upang muling makalakad ng maayos. Mula po kay Kuya Mox hanggang kay Ate Rhea. Mula kay Ate Kerr, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanggang kay Ate Sarah. Ipagpipray po ay si Ate Gwen. Maranasan ang karunungan mula sa Panginoon sa mga exam na ititake hanggang sa Saturday. Tapos po mula sa Tio Jose hanggang doon po sa tulo kay na Kuya Joel doon ay number 3, si Ella po. Ayan, yung aming anak. Maranasan ang kagalingan mula sa paninikip ng dibdib at makatulong nawa yung mga gamot na kanyang tinitake. Tapos po dito po sa number 4, yan. Ito po ay kapatid ni Ma'am Raquel, si Kuya Joel. Okay, 1. Okay. Mula po kay Mama Carol hanggang po 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang kay Ate Jane. Ang ipagpipray po ay si Kuya Joel. Yung po kapatid ni Ma'am Raquel, maranasan ng kagalingan mula sa pagtaas ng BP dahilan upang sumama ang kanyang pakiramdam. Okay. Number 5 po. Si Ate Lenlen, maranasan ng kagalingan ng kaliwang paa mula sa pagkakapako at pagkaroon ng maging epektibo ang anti-tetanus at antibiotics na iniinom for 1 week. Yan. Kaya mula po kay na Ate Gloria, na Ate Shirley, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang kay Nanay Puring. Hanggang kay Nanay Puring. Ano po? Si Ate Lenden po. Then, mula po sa Ate Lina hanggang sa likod, si Ma'am G, maranasan ng kagalingan mula sa pamamaga ng kanang braso. Okay. Meron pa po pala tayong isang prayer request. Ano po? Sama po natin lahat din sa prayer si Ate Marisa. Yan. Siya po ay nagkaroon ng mga series of laboratory at hindi po natuloy pa yung operation niya. Pero magkakaroon po ng operation, hindi pa alam kung kailan. Ano po, si Ate Marisa sa Lemery, ano po, doon sa kanyang myoma. So, ipanalangin po nating lahat na maranasan din po niya yung matagumpay na operasyon kung loloobin ng God at provision sa kanyang mga pangangailangan. Ano po? So, mga kapatid, sa atin pong mga kinauupuan, yung pong mga naka-assign sa atin na prayer request, prayer item, ay sabay-sabay po natin na ipapanalangin. Sige po, kung ano, tayo po ay matahimik na manalangin. Ano po?
Lord, tunay nga po kinikilala namin na ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling ng mga may karamdaman, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po, Panginoon, dahil may Diyos kami na pwedeng tawagan anumang oras, O Lord God. At nakikita niyo po, Panginoon, ang mga prayer request ng aming mga kapatid po, Panginoon. Lord, marami po ay may mga karamdaman po, Panginoon. Lord, kinikilala namin na ikaw ang aming dakilang Diyos. Ikaw ang dakilang manggagamot po, Panginoon. Kaya po sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat isa, O Lord God. Ang mga karamdaman ng aming mga kapatid, ikaw po ang nakababatid at ikaw lamang ang may kapangyarihan na mag-alis nito, O Diyos. Lord, nawa nga po, Panginoon, makaranas ng kagalingan ayon sa iyong kalooban at kung mag-a-undergo, Panginoon, ng iba't ibang procedures na kailangan gawin sa kanilang kalusugan, kayo po ang magpuprovide ng lahat ng pangailangan, Panginoon. Salamat, O Lord, dahil napakabuti mo, napakadakila mo, at alam namin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, tutugunin mo po ang ipinanalangin ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Purihin ka po aming Diyos. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan, bago po tayo dumako sa ating mga pahayag muna, ay nais po nating i-welcome sa ating church, sa ating pagsamba sa umagang ito, ang ating mga bisita ngayong umaga. Kasama po natin, first time po ito, si Ate Shirley. Yan. Salamat, welcome po. Kasama din po natin, kasama po siya din na Ate Gloria. Si Kuya Melchor. Yan. Welcome po. Yan. Kasama si Ate Mary Joy. Tapos po, kasama din po natin si Ate Elaine ngayon. Welcome. Sino pa po ba ang ating mga... Okay, si Rose Ann at saka ang kanyang mga anak. Welcome po. Ayan, mga first timer po. Yung iba po, kasama uli natin ngayon si Ate Mariel. Salamat din sa kasama uli natin si Ate Mariel ngayong umaga. So, welcome po sa ating lahat, sa ating, sa IRM Church Balibago. At saka si Ate Marisa. Si Ate Marisa, nakasama na natin na, pero ngayon ay kasama ulit natin. So, salamat po sa Panginoon. Okay. God bless po. Yan. Good morning po. At habang nag-welcome po tayo ng ating mga bisita, meron po tayong upuan dito sa bandang unahan. Yan. So, isang warm up nga po muna. Itaas po daw natin ang ating mga kamay. Dalawa. Yan. At iwagayway. Yan. O, diba? Kitang-kita yung mga naligo. Parang amoy fresh dito sa unahan. Yan. So, atin po munang pakinggan ang ating mga announcement. So, ngayon po pala, ngayong araw pala, ipinagdiriwang natin ang Grandparents Day. So, yan. Happy Grandparents Day po sa ating mga lolo at lola na kasama natin ngayong umaga at baka meron din sa online. So, welcome po sa bawat isa sa atin.
Sa ating pong tuwi mission, ang ating pong worship service mamaya ay 2:00 ng hapon. Ang presider and opening prayer po si Ate Ami, ang song leader po si Ate Ella, at ang speaker po ay si Pastor. Guys, meron pa dito sa unahan, 1, 2, 3, 4. Ay, praise team pala. Sorry, sa praise team. Sa ating pong family altar sa Monday, September 18, ang ating pong presider and opening prayer, ang Lula Nita. Ang speaker po ay si Pastor Nel. At para po sa ating Tuesday prayer meeting, tayo po ay face-to-face. So, isang disclaimer lang po. Last Tuesday, ano po ang hiningi ko? Valid reason. Kasi po, ipinopromote po natin ang ating prayer meeting ay face-to-face. Yan. At kaya po ako ay humingi ng valid reason ay para malaman natin kung karapat-dapat ba nabigyan ng link. Yan po. Hindi, kasi po ang napagmitingan po nun sa LCC, ang talagang nakapaloob lang sa mabibigyan ng link is talaga yung mga nagtatrabaho sa malayo, yung mga gustong umattend ng prayer meeting na gusto ay na nasa malayo. So tayo po ay nasa malapit, kaya ina-encourage po na ang saya naman po talaga, di ba? Sa prayer meeting, pag face-to-face, ang daming nagte-testimony kasi pag online, nahihirapang mag-testimony. Kaya bumabawi na lang sa prayer meeting. So, salamat po doon sa mga nagsabi kung ano yung kanilang valid reason. Hindi naman po ba kayo nasaktan? Hindi naman po. Yan. Salamat po sa pagtugon nyo at syempre, hindi naman po ako para husgahan kayo na hindi ko kayo bigyan ng link. Kaya po, tinatanong ko po kung ano ang inyong valid reason. So, kailangan valid. Yan. So, ayun po. Kaya po, sa ating prayer meeting, ang ating pong presider and opening prayer, ang Lula Puring. Asan Lula Puring? Lula Puring. Ang ating pong song leader and offertory prayer, si Ate Ame, at ang speaker po ay si Pastor. Yan. Next Sunday po, para sa ating last Sunday, ang ating pong presider and opening prayer, si Ate Ella. Ang offertory prayer, si Tita Gloria. Ang speaker po natin ay si Pastor. Offertory prayer next week, ang Tita Gloria. So, ayun po. Yan. So, nagpapatuloy pa rin po ang ating mga online gatherings sa amin pong LAM or yung Praise and Worship Team tuwing Wednesday. Ang Thursday po, nagkaiyakan daw po ang mga youth noong Thursday. Kasi, ilan kayo ng Thursday? 16. So, purihin po ang Panginoon doon sa bawat kabataan na nakaka-attend din ng gawain. At saka doon sa mga hindi pa nakaka-attend, ay free po kayo na umattend. Ito naman po ay hindi para sa iilan lang, kundi para sa lahat. At ganun din po sa YMO Friday. Yan. Na lagi nang may iyakan din. Uy, namimiss daw ng Ate Janet. Yan. So, ito po ay tuwing 7:30 p.m. Yan. At, hindi yan. Ang ating pong cleaners next week, kami po ngayong week, Almares, Baskugin, Bernardo at Custodio. Okay, next. Yan. Ang ating pong tuwi mission, hindi na 14, bakit hindi talaga yan? Ang ating pong tuwi mission ay nasa 15,150. Tumaas na po. Kasi meron akong mga naulukang magbayad. Hindi, naulukang magkaloob noong last Sunday. Kaya po nadagdagan ng 15,150. At isang pagpupuri din po sa ating Panginoon, ang ating pong solicitation letter. Yan, yung mga nagbalik po ng kanilang mga letters at sa lahat po ng nag-sponsor ay nakalikom po tayo sa ngayon ng 91,916. Yan, at syempre meron pa pong ibang sulat na hindi pa nakakabalik at meron pa pong available na sulat na pwede pang ipamigay. So, kaya po yan ay sa ngayon lang na 91,916. At happy birthday po kay Ate Gading sa September 19. And si Kuya Nelson din po sa September 19.
birthday ng September and na hindi ko na ipa-flash, pwede niyo pong sabihin sa akin ang inyong mga birthdays. Yun po, salamat po. Yan, magandang umaga po muli sa bawat tayo po ay magsitayo at aawit po tayo sa Panginoon ngayong umagang ito. Welcome po sa bawat isa. Welcome sa IRM Ministries Balibago. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon ngayong umagang ito. At yung mga kasama po namin sa online, patuloy po niyong subaybayan ang ating live stream. Sa biyaya ng Panginoon, tayo pong lahat ay nakakapagpuri, tayo po ay sumasamba sa Kanya. So pasalamatan po natin siya. Siya ay narito ngayon sa bawat isa sa atin. Patuloy po nating hingin ang Kanyang banal na presensya na patuloy nating maranasan ngayong umagang ito. Sa panahong ito, mga kapatid, nararapat lamang na awitan natin siya. Sambahin natin. Yes, oh God. Tunay nga, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Luwalhatiin at siya ay itaas. Amen. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Luwalhatiin at siya ay sambahin. Itataas ka namin, Panginoon. Itataas namin, O Diyos, aming alay sa'yo, Jesus. Purihin ka, O Diyos, ay sambahin at dapat kang mahalin. Minsan pa, patuloy nating awitin, patuloy nating angkinin, ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Noon ay nasa atin ngayon. Luwalhatiin at siya'y itaas. Luwalhatiin at siya ay itaas. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Amen. Tunay nga, Panginoon. Luwalhatiin at siya ay sambahin. Itataas ka namin, O God. Yes, itataas namin, O Diyos, aming alay sa'yo, Jesus. Purihin ka, O Diyos, ay sambahin at dapat kang mahalin. Amen. Mahalin, itataas ka namin, O Panginoon. Itataas namin, O Diyos, aming alay sa'yo, Jesus. Purihin ka, O Diyos, ay sambahin at dapat ka mahalin. Tayo po manalangin. Aming Diyos, aming Ama makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Tinataas namin, O God, ang iyong dakilang pangalan. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay at kalakasan, Panginoon, na patuloy na ipinagkakaloob mo, O God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gaya, Panginoon, ng aming inawit, O God, nararapat, Panginoon, na
Ikaw ay aming purihin, Panginoon. Ikaw ay aming sambahin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kaya naman, O God, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito, O God, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na kami ay nagkasama-sama, Panginoon, upang ikaw ay aming sambahin, Panginoon, upang ikaw ay aming pagpurihan, Panginoon, maluwalhati, O God, ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na patuloy na taglay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Panginoon, na sa araw-araw, Panginoon, ay aming nararanasan mula sa iyo, O God. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa provision, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagtugon, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Tunay, O God, na napakabuti mo, Panginoon, napakadakila mo, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon. Nagpapasiyasat pa kami, Panginoon, ng aming mga sarili, Panginoon. Lord, ikaw ang lubos na nakakakilala sa amin, Panginoon. Ikaw ang lubos na nakakaalam, Panginoon, ng bunang pagkatao, Panginoon. Lord, kung may nakita man nasumpungan man po kayo, Panginoon, naisip, nasabi o nagawa, Panginoon, na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Lord, humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon. Pagkalinisin mo nga po, O God, ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa umagitan, O God, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Maging karapat dapat, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God, sa iyong banal na sambahan, Panginoon. Lord, nihiling namin, Panginoon, na sa umagang ito, O God, tulungan mo, Panginoon, na makapag-focus, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Aside, Panginoon, lahat na ay mga pinagdadaanan sa buhay, Panginoon, at inyong focus namin, Panginoon, matuon lamang, Panginoon, sa iyo, O God. Tulungan mo, Panginoon, buksan mo, Panginoon, ang puso at isipan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa pakikinig, Panginoon, pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, maitanim ito, Panginoon, sa pinakamatabang bahagi, Panginoon, na aming mga puso, Panginoon. Nang sa ganun, O God, magsilbi ito, Panginoon, na kalakasan, Panginoon, na aming buhay espiritual, Panginoon, at magamit, O God, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na sa umagang ito, O God, ay may malaking gagawin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ikaw ang kumilos, Panginoon, sa umagang ito, sa kabuuan ng aming gawain, Panginoon, mula sa aming pag-aawitan, Panginoon, sa pangunguna ng praise and worship team, Panginoon. Lord, gamitin mo po sila, Panginoon, mightily and effectively, Panginoon. Maibigay namin sa iyo, O God, ang aming the best na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan, O God, ng aming mga awitin, Panginoon, may paramdam namin sa iyo, Panginoon, maipaabot namin sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan nito, O God, kung gaano ka kabuti, Panginoon, kung gaano ka kadakila sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At wala sa aming mga salita, Panginoon, na aming mapapakinggan, na dadalhin, Panginoon, na iyong anak, Panginoon. Lord, ikaw yung magbigay sa kanya ng karunungan, Panginoon. Itago mo siya, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw ang mangusap, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na sa umagang ito, Panginoon, kasama ka namin, Panginoon. Ikaw yung kikilos sa bawat isa sa amin. Mga nasa, Panginoon, namin ang pagpapala, O God, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, ang kabuuan ng gawain ito, Panginoon, ay sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng patuloy na pagkakaloob mo pa po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, kabuuan na aming gawin ngayon pa lang, Panginoon, kine-claim na po namin yung katagumpayan, Panginoon. At lahat ng ito, O God, ay sa iyo namin pinagkakatiwala sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Itaas namin, O Diyos, aming alay sa'yo. Alay sa'yo, Jesus, purihin ka, O Diyos ay sambahin, at dapat kang mahalin. Minsan pa, itataas ka namin, Panginoon. Yes, O God, namin, O
Diyos, ang banal mong pangalan. Aming alay sa'yo, Jesus, purihin ka. Yes, oh God, oh Diyos ay sambahin at dapat ka mahalin. Sabihin natin sa Panginoon, at dapat ka mahalin. Minsan pa, sabihin natin sa Panginoon na at dapat ka mahalin. Palakpakan po natin ang ating Lord. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay at ipalakpak natin para sa Panginoon. Yan. Ngayon mga kapatid, tingin naman po tayo sa kaliwa natin. Kanan. Diba? Ang gaganda po, ano? Ang gaganda. Likod. Ay, wala pala. Sa harap. Oh, magaganda at pogi po. Yan. Ngayon mga kapatid, may request po ako. Pwede po ba na tayo ay umalis sa ating mga upuan at least humanap po tayo ng 5 tao na pwede po nating kamayan. Yan. Kamayan naman po natin yung mga kasama natin ngayon, yung mga bago nating nakakasama. Bago tayo mag-start ng ating awitan, sige mga kapatid, umalis po tayo sa ating mga upuan. Makumamay po tayo. Kamayan natin yung mga bago nating nakakasama ngayon. Iparamdam po natin ang pag-ibig ng Panginoon na patuloy po nating nararanasan. Hallelujah! Sige po! Wag po tayong manatili sa ating mga upuan. Wag po tayong mahiya. Yan mga kapatid. Yan! Hallelujah! Pasalamatan po natin ang bawat isa. Dahil nandito tayo ngayon, yung mga kasama namin sa online, mag-comment naman kayo. Thank you, Lord! Yung mga kasama namin sa online, mag-thank you, Lord tayo! Hallelujah! Yan! Pagkatapos mga kapatid, kung meron na tayong na kamayan, na apiran, pwede tayong tumayo. Kung kaya nating tumayo, at aawit tayo sa Panginoon. Aawit tayo sa Panginoon ngayong umagang ito. Itataas natin ang kanyang dakilang pangalan. Halina't umawit, halina't sumamba, sapagkat dakila ang ating Diyos. Siya ang ating Panginoon. Woo! Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Amen! Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas. Oh, pag narinig ang kataas-taasan, itaas ang mga kamay, mga kapatid. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Amen! Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas. Parang walang energy ah. Minsan pa, itaas ang mga kamay para sa Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka! Amen! Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Amen! Hallelujah! Patuloy tayong maawit at sabihin, dakila siya, dakila siya. Sabihin natin sa Panginoon, dakila siya. Tunay nga, dakila siya. Woo! Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon
Panginoon! Ang Panginoon ay ating dakilain. Sabihin natin, walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y ano? Siya'y laging tapat. Amen! Walang kapantay ang Panginoon sa aking buhay. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Oh, dakila siya. Minsan pa, ang Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Amen, Lord. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y ano? Isigaw! Siya'y laging tapat. Amen! Walang kapantay ang Panginoon sa aking buhay. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo. Anong gagawin natin mga kapatid? Tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya. Dakila siya. Amen! Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Woo! Dakila ka, O Panginoon. Dakila siya. Dakila siya. Sabihin natin lahat. Dakila siya. Yes, oh God. Opo, Panginoon. Yes, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na hindi mapipigilan ng aming pagpupuri sa iyo, O God. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga nararanasan, sa kabila, Panginoon, ng aming kinakaharap, Panginoon, patuloy na ikaw ay Diyos sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon. Panginoon, batid mo, Panginoon, ang nilalaman ng puso ng bawat isa. Batid mo, Panginoon, ang panalangin ng pagsamba ng bawat isa. Panginoon, hindi mahahadlangan ng kahit na anuman, Panginoon. Ano man ang aming ginagawa ngayon, ano man ang aming Panginoong iniisip, Lord, ipaalala mo sa bawat isa na ikaw ay Diyos, ika'y walang katulad, at karapat-dapat na purihin ka namin, O God, sa pamamagitan ng mga awit na ito, O God. Yes, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Jesus. Aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Sabihin natin sa Panginoon, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa, patuloy nating awitin. Pupurihin ka, O Diyos. Aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang
isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sabihin natin sa Panginoon, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo na ikaw ang aking Diyos, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kadakilaan mo, kadakilaan mo. Kadakilaan mo, oh Panginoon. Tunay ngang dakila ka sa buhay ko. Awitin ko man ang maraming awit, Panginoon. Patuloy na ikaw, ikaw lamang, o Diyos. Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa mga kapatid, patuloy nating ibigay ang mga awit na ito sa Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo.
iyo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. O Panginoon, Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang sabihin natin sa Panginoon, wala kang katulad. Wala nang, oh Panginoon, wala na, wala na Panginoon. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. O Panginoon, sa habang panahon, wala kang katulad. O Diyos, o Panginoon, tunay nga, o Diyos, na sa mga pagkakataon ng ito, Panginoon, tunay nga napakasarap, O God, na patuloy na ibalik sa iyo ang pagsamba at pagpupuri sapagkat wala kang katulad. Sa habang panahon, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang dakila, O Panginoon. At patuloy naming sasambahin, patuloy ka naming itataas ngayong umagang ito. At ang lahat na nagpupuri at nagsasabing ang Panginoon ang ating Diyos, magsabi ng Amen. Sa atin hong pagkakatayo, atin hong basahin ang teksto na ating pagbabatayan sa aklat ng mga awit, chapter 78, verses 1 hanggang 4. Awit 78, verses 1 hanggang 4. Ito po ang mga sinasabi ng talata. Verse 1, kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Sabay-sabay po tayo sa 2. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Verse 3, ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa ami isinaysay. Verse 4, sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Ang bagay na tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Father God, salamat sa mga salita mo na amin pong pagbubulay-bulayan ngayon pong umaga. Aming hinihiling ang patuloy na pagkilos mo sa bawat isa sa amin, O Panginoon. Amin po na makita kung paano na ikaw na siyang makapangyarihan sa lahat, nagbibigay sa amin ng paalaala patungkol sa iyong mga salita. Hiniling po namin ang pagkilos mo, malayang pagkilos mo sa buhay po namin at maranasan po namin, O Diyos, ang kapuspusan ng banal na Espiritu, pagkaunawa ng iyong mga salita sa amin pong mga pag-aaralan ngayon pong umaga. Hiniling po namin ang katagumpayan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kakaupo na po. Yan.
Meron pa pong bakanting upuan dito sa gawi dito. Pwede po kayong mag-move forward or upo na lamang po dito. Okay. Thank you po. Sa lahat po ng mga lolo at mga lola, atin pong binabati ng Happy Grandparents Day sa mga lolo at sa mga lola. Palakpakan po natin ang ating ng Panginoon sa buhay ng ating mga lolo at mga lola. Ayan. Dapat ba ang mga lolo't lola nandito? Ganun po ba ang Napalola na si Ate Joanne ngayon. Hindi po. Okay. Welcome po sa bawat isa sa atin, ang mga bago po natin nakasama, ang Lola Shirley. Hello po, Lola Shirley. Ayun po, katabi po ni Leila Ate Bioli. Salamat. Si Kuya Melchor. Salamat, Kuya Melchor. At kapiling natin ngayon. Siya po ay kaibigan. Kaibigan ba o kaibigan? Yan. Ang boyfriend po ni Ate... Sino yun? Ni Ate Joy, ni Mary Joy. Atin din pong kasama ngayon ang si Rose Ann na apo po ng Nanay Engay. Kasama po niya ang dalawang anak po nila, si lalaki at si babae. Hindi ko nakuha yung pangalan Pasensya na. Kasama din po natin ngayon ang Ate Marisa. Hello, Ate Marisa. Atin pong nakasama. Ang Lola Nila pala. Sorry, Lola Nila. Kala ko muntik na nalimutan. Buti na lang na isulat. First time po natin ang Lola Nila na nakasama po natin ngayon. Ang Ate Elaine. Salamat, Ate Elaine. Siya po ang anak po ni Tita Cecil, na kapatid po niya si Kuya Ashley. Yan. Okay. Kasama din po natin for second time ang Ate Mariel. Hello, Ate Mariel. Welcome muli. At ang Ate Lara. Ate Lara, thank you at sa iyo pong pagpuntang muli. Mga magulang, mga kapatid, sa atin hong pag-aaral ngayon pong umaga, atin hong tunghayan ang, hindi po ako magtatanging bilang. Uy, huli ka naman. Nabigla ka ba? Okay. Hindi po ako nakaprepare para magtanging bilang. Ang akin lang pong ipinrepair ang mensahe na atin hong pagbubulay-bulayan ngayon pong umaga. Sa mga lolo at lola na atin pong kapiling ngayon, araw po ngayon o linggo ngayon ng mga lola, at ibigay natin ang Sunday na ito, pagkilala sa kanila na ma-appreciate natin. Hindi lamang talaga sa araw ng mga grandparents. Ang buwan ng Setyembre ay buwan ng mga lolo at lola, pero hindi po buwan lamang ng Setyembre ay babatiin natin sila. Ititreat kung meron man, wag treat. Ititreat sila. Itreat sila kung meron man, at kahit hindi po yan magarbo na pag-celebrate ng grandparents, ang mahalaga po doon, mabigyan po sila ng mataas na pagkilala dahil sa magandang role na ginagampanan nila sa ating pong pamilya. Ang tema po ng ating pag-aaral, the biblical role of a grandparent. The biblical role of a grandparent. Maaring kami na mga magulang pa lamang, mga tatay, mga nanay, wala pa kami doon sa kalagayan ng isang lolo, isang lola, at marahil darating ang panahon, ang mga tatay, ang mga nanay, ay papunta din sa pagiging lolo at lola. Sa ngayon, para bang ito ay advance na pagpapaalaala sa mga tatay, sa mga nanay, at sa mga lolo at lola
sa atin ng pag-aaral ay patuloyan na kanila na maranasan ang biblical role na tinatawag na sa ngayong umaga ay atin hong pag-aaralan. Atin din pong binabati ang mga nakapatiran po natin na nasa online, ang mga lolo at lola na nanunood po sa atin pong FB page, FB live po natin, at nawa po sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos ay makita po natin ang pagkilos ng Diyos at ma-appreciate po natin ang malayang pagkilos po ng Diyos sa mga lolo at lola po natin. Ano-ano ang mga biblical na tungkulin ng isang lolo at lola? May mga biblical na tungkulin po pala ang mga lolo at lola natin. Habang sila ay nabubuhay, makita po nawa natin sa mga lolo at lola natin yung kani-kanila pong tungkulin bilang lolo at lola. Mga kapatid, sa mga lolo at lola po natin, sila ay mga hindi nananatiling malakas ang kanilang physical na pangangatawan. Hindi nananatiling very sharp ang kanilang mga kaisipan, karunungan. Hindi nananatiling ang kanilang tainga ay matalas ang pandinig. Tama ba yun? Matalas ang pandinig. Hindi rin nananatili na ang kanilang mga mata ay sobrang linaw. Pero sabi nga dun sa mga spoken poetry na atin pong nadidinig, nababasa, kung sakaling ang lolo, lola ay nakakaranas ng medyo nabibingin na, wag naman nating sigawan. Diba? Kung minsan sa kanilang paglilinis sa loob ng tahanan ay hindi na kasing lakas ng tulad nung dati, wag naman nating laging para bang meron tayong katulong o kasambahay sa loob ng tahanan. Pag minsan hindi na makakilos, wag namang utos-utusan na para bang tayo ang amo at sila ay mga alila dahil para bang sa atin kumukuha ng isusustento sa pangangailangan ng lolo at lola. Mga kapatid, sa pag-aaral po natin, sa mga lolo at mga lola, patuloy nawa na maranasan po ninyo ang mga pagpapala na nagmumula sa atin ng Panginoon. Ano-ano ang mga biblical na tungkulin ng mga lolo't lola sa atin hong pag-aaral ngayong pong umaga? Una, disciple maker of future generations. Disciple maker of future generations. Bakit ganon, Pastor? Ang lolo't lola pala ay disciple maker of future generations. Sabi po dito sa awit 78 verse 4, sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Ang bagay na tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Disciple maker of future generations. Pag sinabi po natin na disciple, ito po yung nangangahulugan na a learner. Yung po bang natututo siya sa kanyang mga napapakinggan sa lahat ng mga sinasabi ng mga lolo at lola. Ang disciple maker ay hindi lamang po marahil natin matutukoy doon sa biblical aspect. Ang disciple maker ay pwede rin po nating dalhin kung paano na ang mga magulang ay magpalaki sa kanila pong mga anak. At ang mga anak nila ay kung paano din sila magpapalaki ng may kaayusan sa kanilang magiging anak. Kung mapansin ninyo, si nanay at si tatay nagkaroon ng anak at yung kanilang anak ay nagkaroon na ng mga anak, naging lolo, lola na sila, naging nanay at tatay, at yung kanilang anak, darating ang panahon mag-aasawa. Etong bagong lolo at lola,
na itinuro niya sa mga anak, magtuturo din sa kanila sa magiging anak nila. Sa madalit salita, hindi kailangang ilihim ang mga bagay na magandang ginagawa ng mga lolo at lola sa kanilang mga anak, na kung paano isinasalin ang mga magagandang pag-uugali sa kanilang mga anak, hanggang sa kanilang paglaki, dadalhin po nila iyon sa kanilang mga anak din. Kaya po, disciple maker of future generations ang ating pong mga lolo at lola. Sabi din po sa verse 6, sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral, at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Hindi lamang biblikal na kaparaanan o aspeto ng ating buhay na tayo na mga namumuhay ngayon ay isang disciple maker ng future generations. Disciple maker of future generations. Ano ba ang mga topic? Ano ba ang mga pagdidisipulo? Saan tayo magtutuon? Saan tayo magfo-focus kapag tayo ay naggagawa ng bagong disipulo para inihahanda po natin sa susunod na henerasyon? Hindi lamang dito sa daigdig na ating ginagalawan, sa secular na tayo ay disciple maker, higit sa lahat, in a spiritual aspect, kinakailangan disciple maker ang mga lolo at lola. Saan sila nakafocus? They are focusing on salvation. Letter A. 1A. Disciple maker of future generations, sila ay nakatutok, may kinalaman sa kaligtasan ng kanilang mga anak. May kinalaman sa kaligtasan ng kanilang mga apo. Sapagkat ang disciple maker, hindi lamang siya nakafocus sa physical aspect, sa social aspect ng miyembro ng ating pamilya. Hindi lamang sa financial na pangangailangan ng ating pamilya, lalo't higit sa lahat, ang espiritual na aspeto ng ating buhay. Kung ikaw ay disciple maker, tinututukan natin ang katiyakan ng kaligtasan ng miyembro ng ating pamilya. Sapagkat hindi maaatim ng isang magulang na siya lamang ang makararanas ng tinatawag na kaligtasan na nagmumula sa Panginoon, kundi sa bawat araw ng kanyang pananalangin, kanyang ipinapanalangin ang miyembro ng kanyang pamilya. Lord, kilusin mo ang miyembro ng aking pamilya na sila man ay makaranas ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Sabi po dun sa talata, 2 Timoteo chapter 1 verse 5, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya. Sabi po ni Apostol Pablo, ang spiritual father ni Timothy, sabi niya kay Timothy, hindi niya nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Hindi malimutan ni Apostol Pablo ang pananampalataya na mayroon si Timoteo, sapagkat ang nagwagi, ang nagbigay ng pananampalataya mula sa third generation kay Timothy ay ang kanyang lola, Lola Loida. Si Lola Loida, tinuruan niya ang kanyang anak na si Eunice, at si Eunice naman, tinuruan niya ang kanyang anak na si Timoteo. 3 generation na kung saan ang salita ng Panginoon, ang pagliligtas ng Panginoon ay naranasan ng kanilang pamilya. As a disciple maker, mga kapatid, kung hindi pa tayo lolo, lola, ang ilan ay lolo o lola na, mga kapatid, yung future generations
iniisip po natin. Lubos po tayo na nagpapasalamat sa mga magulang. Yung pong pagdalo ng mga bata sa junior worship or even doon sa worship service, isinasama po ninyo ang inyo pong mga anak. Napakagandang pagmasdan na ang miyembro ng ating pong pamilya ay magkakasama sa atin hong pagsamba. Na natuturuan ang mga bata at his or her young age, ang Word of God, itinuturo na sa kanila. Di po ba? Salamat sa programa ng church. Salamat sa programa na inilalagay sa isipan ng mga kapatiran para mabigyan po natin ng pagpapahalaga ang pagtuturo sa mga bata. Nasaan ang mga bata? Wala po, nasa loob. Nasa loob po sila. Si Jack Elbe po ang nangangasiwa po dun sa loob. Hindi nalilimutan ni Apostol Pablo ang tapat nilang pananampalataya. Tapat na pananampalataya ni Timoteo. Malaki po ang role na ginampanan ni Lola Loida sa kanyang anak na si Eunice. Yung natutunan ni Eunice sa kanyang Lola Loida, isinalin niya, inilipat niya, itinuro niya sa kanyang anak na si Timoteo. At kahit malaki na si Timothy, kanyang daladala pa rin ang pananampalataya na itinuro sa kanila. Disciple maker of future generations, focus on salvation. Ang miyembro po ba ng ating pong pamilya, bukod sa naipapanalangin po natin sila na maranasan ang kaligtasan na libreng iniaalok ng Diyos, matitiyak po kaya natin na sila man sa mga oras na ito ay mayroong katiyakan ng kaligtasan. Anytime na kunin ng Diyos ang kanila pong buhay, meron kang walang agam-agam sa iyong damdamin, sa iyong isipan, sa iyong pagkatao na ang miyembro ng aking pamilya ay mayroon tinatawag na katiyakan ng kaligtasan. Kung hindi pa po ang ating miyembro ng pamilya, kung hindi pa po nakakakilala sa atin ng Panginoon, ipanalangin po natin ng ipanalangin. Bukod sa pananalangin, maipakilala sa kanila si Kristo na siyang tagapagligtas ng bawat individual. Letter B. Ano pa po ang kanilang focus? As a disciple maker of future generations, they are focusing on sanctification. 1B. They are focusing on sanctification. Deuteronomy chapter 7, verse 6. Kayo ay bansang nakatalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging Kanya. Ang mga Israelita, ang bansang Israel na Kanyang bayan, pinili ng Diyos. Nakatalaga, ang bansang ito ay nakatalaga para kay Yahweh. Hinirang niya sa lahat ng bansa upang maging Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa Kanyang biyaya, hindi lamang ang mga Hudyo ang Kanyang bayan na nakatalaga para kay Yahweh. Maging ang mga hentil, tayo po na mga hentil, ang mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay Kanyang bansa, ay Kanyang bayan na hinirang nakatalaga para kay Yahweh. Kung ikaw at ako ay nakatalaga para kay Yahweh, God has a main purpose in our lives. Ang mamuhay sa kabanalan na ninanais ng ating Panginoon. Na ikaw at ako, nung dating hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon,
tayo ay alipin ng kaaway. Lahat ng uri ng kasamaan ay napailalim tayo sa lahat ng gawang kasalanan na ang author, walang iba, kundi si Satanas. Ito yung nagkokontrol po sa atin nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon. Nung tinawag na tayo ng Panginoon, mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, mula sa pagiging alipin ng pagiging makasalanan, tungo sa pamumuhay sa kabanalan, inaasahan ng Diyos, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, habang tayo ay namumuhay sa daigdig na ito, hinihimok tayo, mga kapatid, mamuhay sa kabanalan na ninanais ng ating Panginoon. Disciple maker. Ang mga lolo at lola, sila pala ang kanila pong biblical na tungkulin, disciple maker. Ano ang purpose? For future generations. Imagine, kung si lolo at lola hindi maggagawa ng mga bagong disipulo, hindi nila tuturuan may kinalaman sa espiritual na bagay, ang mga anak po natin marahil ay lalaki na walang pagkatakot sa Panginoon at marahil magiging salot ng ating pong lipunan. Sorry sa term, pero posibleng ganoon ang mangyari kung ang isang tao ay hindi makikilala ang Panginoon, sapagkat ang kanyang susundin kung ano ang nakalakihan niya sa loob ng tahanan, kung ano ang nakalakihan niya sa mga taong nakapaligid sa kanya, paano kung ang mga taong nakapaligid sa kanya ay mayroong kasamaan na mga ginagawa? Paano sila mahahango doon sa gawang kasalanan tungo doon sa gawang kabutihan na pwede po nating habang maaga ay maturuan sila, mapaalalahanan sila. Disciple maker of future generations. Ito yung una na tungkulin, biblical na tungkulin ng isang lolo at lola. Pangalawa, biblical na tungkulin ng isang lolo at lola, sila ay nagkakaroon or they pay close attention to walk with Christ. They pay close attention to walk with Christ. Ang ibig pong sabihin, ang mga taong ito, si lolo at lola, binibigyan po nila ng pansin ang mamuhay na kasama si Kristo. Binibigyan nila ng pansin dahil na meron silang banal na pagkatakot sa Diyos. Habang sila ay namumuhay sa daigdig na ito, habang sila ay naglalakad, tinitiyak nila sa sarili nila, ako ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. They walk with Christ. They pay close attention to walk with Christ. Ang sabi doon sa unang Juan, chapter 2, verse 6, ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Paano ba namuhay ang ating Panginoong Jesucristo? Naranasan po niya na saktan ng mga tao nung siya po ay pinahihirapan, nung siya po ay sinasaktan, sinusugatan ng mga tao habang siya po ay papunta ng krus ng Kalbaryo. Ang mga tao ay siya'y sinasaktan, hindi lamang physical na pangangatawan. Emotional. Maging sa kanyang emosyon ay sinasaktan siya. Na sinasabi ng mga tao, kung ikaw ang Kristo, bakit hindi mo kami iligtas? Na ang mga taong nagpapahirap sa Kanya, sinasabi pa ng ating Panginoong Jesucristo, Diyos ko, patawarin mo sila. O Ama,
Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Imagine, sinaktan na siya ng mga tao na mga nakapaligid sa kanya, concern pa siya doon sa mga taong iyon na sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung sinasabi natin na nanatili ang Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid, hinihimok tayo, inuutusan tayo na mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Heso Kristo nung siya po'y nabubuhay sa daigdig na ito. Colossus chapter 2, verses 6 and 7, last Sunday na ating pinag-aralan ni Jack. Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Heso Kristo, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Ang mga bagay na karapat-dapat sa Kanya, laging iniisip natin, mabibigyan ko ba ng kaluwalhatian ang Diyos kung gagawin ko ang bagay na ito? Mabibigyan ko ba ng kaluwalhatian ng Diyos kung iisipin ko ito laban sa aking kapwa? Mabibigyan ko ba ng karangalan ng Panginoon kung, ano ba yung sinabi ko kanina? Sinabi, inisip, ginawa. Kung gagawin mo ang bagay na ito, pag-iisip, pananalita sa kanila, or even yung gawa natin sa kanila, mabibigyan ko ba ng karangalan ang Panginoon sakaling yung tatlong ito ay maranasan nila? Kung sa isip po natin, hindi ko mabibigyan ng karangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng aking pananalita, ng gawa, maging sa aking mga pag-iisip, hindi na dapat magdalawa pa ang ating isipan sapagkat, yun na nga po yung paalaala sa atin, pero gagawin pa rin natin. Hindi po. Ang sabi diyan, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Verse 7, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Manatili sa Kanya. Isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalataya at laging magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, ang bagay na ito ay ipinapaalaala sa bawat isa sa atin upang ating maisapamuhay habang namumuhay tayo kasama ang ating Panginoong Jesucristo, ang mga taong nakapaligid sa atin. Nakikita nila kung paano tayong mamuhay sa kabila ng mga pinagdaraanan natin, kaya nating mamuhay na kasama ang Panginoon. Na hindi tayo bumibigay. Ang sabi diyan, magpakatibay. Hindi tayo lumalayo sa Kanya. Bakit? Nananatili tayo sa Panginoon . Ang pananampalataya ay lalong lumalalim sapagkat nakasalig sa Kanya ang ating buhay. Kaya po mga kapatid, ano ang pagkakataon? Bakit binibigyan natin ng mga pagkakataon kung sakali man bumibitaw tayo sa Kanya? Bakit may mga pagkakataon na nanghihina ang ating pananampalataya? Bakit may mga pagkakataon na para bang ayoko nang magtiwala sa Kanya? Mga kapatid, kung bawat araw lamang atin po na pagbubulay-bulayan ang Kanyang mga salita, marami po dyan ang matutuklasan po natin ang mga pangako po ng Diyos na pwede po natin na panghawakan upang tayo ay makapagpatuloy na lumalakad kasama ang ating pong Panginoon. Makapagpatuloy tayo na namumuhay na kasama ang ating hong Panginoon. Ano-ano ang mga biblical na tungkulin ng isang lolo't lola? Disciple maker. They pay close attention to walk with Christ. Pangatlo,
They live a Christ-centered life worthy of imitation. They live a Christ-centered life worthy of imitation. Ang mga lolo at lola po natin ay namumuhay sila na si Kristo ang sentro ng buhay nila. Bakit? Karapat dapat lamang nagayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo kung paano siya namuhay sa daigdig na ito. Efeso chapter 5 verse 1. Ang sabi diyan sa Efeso chapter 5 verse 1, we must submit. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Tularan ninyo siya. Ang sabi diyan, ang tutularan natin ay hindi si pastor, hindi rin si diakonesa, hindi rin ang leaders ng church, kundi yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Tularan natin ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, kung paano siya namuhay dito sa daigdig na ito. Hindi siya nang-argabyado. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob, kundi siya ay nagpatawad. Pinatawad niya ang mga tao na nakapanakit sa kanya. Lahat ng tao. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Ano ba ang paraan ng ating pagtulad o saang bagay natin siya dapat na tularan? Letter A, submit and obey Him. Paano tayo tutulad sa Kanya? Sa pamamagitan ng pagpapasakop at pagsunod sa Kanya. Pagpapasakop at pagsunod sa Kanya. Kung tayo ay namumuhay na si Kristo ang sentro ng ating pamumuhay at dahil siya ay ating tinutularan, kinakailangang magpasakop tayo at sumunod sa Kanya. 1 John chapter 2 verse 3, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Paano kaya tayo nagpapasakop? Paano kaya tayo sumusunod sa Diyos? Habang pinagbubulay-bulayan ang Kanyang mga salita, nilalaktawan natin ang mga bagay na para bang sinasaway tayo ng Diyos. Ayoko nang basahin ang chapter 14 verse 21. Ayoko nang mabasa ang Gawa chapter 4 verse 12. Ayoko nang basahin ang mga talata sa Biblia na kung saan itinutuwid ako. 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. Ang salita ng Diyos, magagamit po yan sa pagtuturo sa katotohanan, sa pagtutuwid natin sa maling pamumuhay. Ang Word of God, marami pong benepisyo nito sa bawat isa sa atin. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Pangalawa, pangalawang talata, 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5 verse 6. Ang sabi doon sa 1 Peter chapter 5 verse 6, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. John chapter 14 verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Dito napapatunayan na kung talagang iniibig natin ang Diyos, ang tumatanggap sa mga utos at tumutupad nito ang siyang umiibig sa Diyos. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya,
at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Awit, chapter 78, verse 1. 78:1. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Kung sinasabi po natin na tayo ay namumuhay na si Kristo ang sentro ng ating pamumuhay, sapagkat siya ang karapat-dapat, wala nang iba pa, nagayahin, tularan kung paano siya namuhay, kinakailangang magpasakop tayo at sumunod sa Kanya. Ano-ano ang mga biblical na tungkulin ng isang lolo't lola, disciple maker of future generations, pay close attention to walk with Christ, live a Christ-centered life worthy of imitation. Sa atin nung conclusion, ang mga lolo't lola ay may mahalagang papel sa pag-abot at pagdidisiplina sa mga susunod na henerasyon. Tunay po naman ang mga apo natin, hindi naman iyan mamumuhay ng maayos na pamumuhay, maging sa kanilang pag-uugali, kung wala pong bahagi ang mga lolo at lola sa kanila. Sa panahon ng inyo pong pagdidisiplina, o yung mga nanay, sa panahon ng kanilang pagdidisiplina sa kanila pong mga anak, wag namang dumating sa punto na para bang ang taga-amo ay ang mga lolo at lola. Hayaan natin ang mga anak natin ang magdisiplina sa kanilang mga anak. At huwag makaramdam nawa ang mga anak natin na sa panahon ng pagdidisiplina sa inyong mga apo, nagkokontrahan kayo. Hayaan natin sa kanila kung ano yung paraan ng kanilang pagdidisiplina. Para bang ganito, pag nagdisiplina si magulang sa kanilang anak, hayaan ng mga lolo at lola. Huwag kampihan ng lolo at lola dahil baka meron silang usapan Baka meron silang kasunduan ng anak at ng magulang tsaka ng anak. Na sa panahon ng pagdidisiplina ay hindi mararanasan ng apo dahil nariyan ang mga lolo at lola. Opo, na-appreciate po namin ang inyo pong partisipasyon pag-abot sa kanila, pero hindi po marahil sa lahat ng pagkakataon ang mga lolo at lola ay dapat na konsintihin ang mga apo ninyo. Huwag dumating sa punto na makonsinte ang mga lolo at lola, kundi kayo ay nariyan para gabayan ang inyong mga anak. Hindi para kampihan ang inyo pong mga apo sa kanila. Sa atin yung challenge, kung ikaw ay isang lolo o lola, ikaw ba ay masigasig sa pag-abot at pagtuturo sa susunod na henerasyon? Yung po bang habang pinag-aaralan natin ito, kung kayo po ay isa ng lolo at lola, oo nga, Pastor, sa aking pagbubulay-bulay, parang gusto kong dagdagan na maging masigasig ako, maabot sila, turuan sila, may kinalaman sa salita ng Diyos. Hindi po ba? Ang isa sa tungkulin, biblical na tungkulin ng isang lolo't lola, disciple maker of future generations. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko ito, at salamat doon sa mga men and women of God na mga nababasa ko na mga articles. Nung
tinype ko po yung ano ba ang biblical role ng isang grandparent. Ito yung isa sa pinaka ginusto ko. Ang lolo't lola, disciple maker of future generations. Lolo, mga lola, mga tatay at nanay, sa darating pa na mga panahon ay magiging ganito na rin tayo. Willing kaya tayo na mag-produce ng bagong disipulo para kay Kristo. At sa mga susunod na henerasyon, nakikita natin ito yung pamana na napakagandang mana na ilipat po natin sa kanila. Nawa po mga kapatid, maranasan po natin ang kasiyahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at maranasan po natin ang kasiyahan na binabago tayo ng ating Panginoon. Father God, salamat sa iyong mga salita na aming pong pinagbulay-bulayan ngayon pong umaga. Patuloy kami na dumadalangin na maging bahagi kami sa pagsasakatuparan ng mga bagay na aming natutunan. Hiniling po namin sa iyo, O Diyos, iba yung pagpapalang espiritual maranasan ng bawat isa sa amin. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos, kung nais mong ika'y pagpalaing lubos. Halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Tayo po ay manalangin para po sa ating mga handog. Panginoon, sa umagang ito, patuloy po kami na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, O God. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin araw-araw. Narito nga po, Panginoon, ang mga ikapo at handog ng bawat isa. Pagpalaan mo ito, O God, upang patuloy na magamit sa lahat ng pangailangan po ng aming iglesia. Tunay, Lord God, na Ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng bagay. Hindi mo kami, Panginoon, pinagkukulang sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw ay Diyos na sapat sa amin sa araw-araw, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, masumpungan mo po ang bawat isa sa amin na patuloy kami na nagtatapat sa aming pagbibigay, Panginoon, ng aming mga ikapo at handog. At dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito, na pagkalooban niyo po ang bawat isa sa amin ng kalakasang pisikal, O God, upang patuloy na magamit namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na hanap buhay. Sa iyo ko po, Panginoon, ibinabalik ang mataas na papuri. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nais ko po kayong handugan. Joe. Nag-aabang ang aking mama. Sa aking special number. Oh, hindi po. Yan. So, kung nung Mother's Day po, ay inalayan natin, hinandugan natin ang ating mga nanay ng isang sulat at tula. Noong Father's Day naman, ay inalayan natin ang ating mga tatay ng isang awitin. So, mahirap po kasing ipunin ang mga apo, disclaimer lang. Yeah, mahirap pag-ipon ng mga apo, iba-iba. At hayaan niyo po kami na pag-alayan kayo. Hindi ko mabasa sulat ko. Yan. Kung hayaan niyo po kami, mga lolo at lola, na handugan kayo ng isang paglalarawan. Paglalarawan kung paano kayo bilang isang lolo at lola sa amin. Ayun. Yan. Happy Grandparents Day po. Yan, meron niya po kaming isang paglalarawan para sa mga lolo at lola na puro biro, walang katotohanan. Joke lang. Purong katotohanan na walang biro. Yan. Salamat po, lolo at lola, sa mga gwapo at ganda ng inyong mukha na sa akin ay ipinamana. Salamat po, lolo at lola, sa mga responsable at mapagmahal kong mga magulang. Salamat po, lolo at lola, sa aktibong pagsuporta at aking pagiging number 1 fan. Salamat po, lolo at lola, sa mga natatangi ninyong mga talento na akin ding tinataglay. Salamat po, lolo at lola, sa mga dasal ng mga pagpapala mula sa ating Diyos. Salamat po, lolo at lola, sa pag-aaruga sa akin, katuwang ni nanay at tatay. Salamat po, lolo at lola, sa mga aral na aking madadala hanggang sa pagtanda. Salamat po, lolo. Salamat po, lolo at lola, sa mga regalo ninyong tiyak na aking magugustuhan. Salamat po, lolo at lola, sa ebanghelyo na inyong ibinabahagi sa Salamat po at lola sa ngiti at tuwa na asawa aking hindi nasasawa. Thank you, Grandma and Grandpa. Namiss ko tuloy ang aking grandpa. Yan. Sa tamang paggabay at pagtutuwid sa tulong ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos na ikaw ang aking lolo. Salamat sa Diyos na ikaw ang aking lola. Nais po natin na kilalanin ang mga lolo at lola. Atin pong tawagan sa unahan at magpunta sa unahan. Ang Lolo Jose. Ang Lola Engay. Yan, palakpak naman. Yan. Ang Lolo Joel.
Lolo nga, ano? Lolo nga, ano? Lolo. Ayan. Habang nagpupunta sila dito, pwedeng pakialalayan. Ayan, thank you. Ang Lola Carol. Pwedeng pakialalayan ng mga at baka mahirapang humakbang. Ang Lola Ma'am Rose, isasama na po natin siya. Ang Lola Nita, alisin mo na isang upuan. Ang Lola Glising, ang Lola Gloria, ang Lola Nila, hindi natin Lola, Lola Nila. Lola Nila. Ang Lola Bioli. Wala talagang palakpak. Ayan. Okay. Samahan nyo. Ayan. Ang Lola Shirley. Lola Nonor. Ang Lola Lina. Ang Lola Puring. Okay. Mga kapatid, salamat po sa ating pong mga lolo at lola, ating pong kapiling ngayon. Kuya Joel, pwede po kayo dito. Tsaka ang tatay. Doon na kayo sa gitna. Okay. Mga kapatid, sa mga lolo at lola po natin ay bibigyan po sila ng hindi naman corsage eh. Lay. Pakisabit ng mga apo, ng mga anak sa kanilang lolo, lola, o inay, or itay. Wait po. Isa pa. Meron pa, isa pa. Ay, pakulay kasi. Pakulay. Iyan. Okay. Sige po. Mga kapatid, pwede bang tayo tayong lahat at mami, pray para sa mga lolo't lola. Pwede po nating extend ang ating pong mga kamay at magpipray po para sa ating pong mga lolo at lola. Sige po, tayo po ay manalangin para sa ating mga lolo at lola. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo sa buhay ng aming mga lolo at lola dito sa IRM Church Palibago. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo sa buhay nila, sa pagbibigay ng kalakasan, ng patuloy na buhay sa kanila, Panginoon. Salamat, O Lord. Tunay nga po, Panginoon, na kami po ay ipinagpapasalamat po namin sa iyo na sila po ay kasama namin. Sa kanilang mga edad po, Panginoon, ay naroon po, Panginoon, ng patuloy na pagsuporta nila sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo po, Panginoon. Patuloy na nangangalaga sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Patuloy na nagpapaalala sa kanilang anak at sa kanilang mga apo, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga magagandang halimbawa nila po, Panginoon, na
itinuturo na nagiging modelo para sa amin po, Panginoon, na nakababata sa kanila, O Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil kayo po, Panginoon, ang patuloy na nagbibigay sa kanila ng lakas na nagagamit upang po, Panginoon, patuloy na makapaglingkod sa kanilang pamilya, lalo't higit sa iyo, aming Diyos. Ang dalangin po namin, O Lord, sa umagang ito para sa aming mga lolo at lola na ito, patuloy nawa na bigyan niyo po sila ng kalakasan. Patuloy nawa na bigyan niyo sila ng mahabang buhay na taglay po, Panginoon, ng malusog na pangangatawan, O Lord God. Nakikita niyo po ang ilan sa kanila, Panginoon, merong iniindang mga karamdaman. Ang ilan po, Panginoon, ay may mga maintenance sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Pero, O Diyos, kayo po ang nakakakita ng lahat ng kanila pong mga nararamdaman sa lupang katawan. Kayo, O God, nawa ang patuloy na humipo sa mga kapatid namin na lolo at lola na may nararamdaman sa kanilang lupang katawan. Kayo po, Panginoon, ang magpagaling sa kanila at nawa po, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan sa bawat araw. Lord, kayo po ang mag-provide ng lahat ng ito, O Lord God. At sa kanilang mga anak, mga apo, nawa po, Panginoon, patuloy na suportahan ng mga lolo at lola na ito, Panginoon. Patuloy na maiparamdaman namin ang aming pagmamahal, ang aming pagkalinga sa kanila, O Diyos. Patuloy nawa na sila po, Panginoon, ay magsilbi po sa aming mga inspirasyon po, Panginoon. At patuloy nawa na kayo po ang kumatagpo sa lahat po, O Diyos, ng pangailangan nila, aming Diyos. Higit sa lahat, dinadalangin namin, Lord, nawa po sa kanilang mga buhay, hindi maging hadlang ang kanilang edad, hindi maging hadlang ang kalagayan sa buhay, Panginoon, upang sila po, Panginoon, ay hindi makapaglingkod sa iyo. Bagkus po, Panginoon, gamitin niyo po silang kasangkapan, Panginoon, upang patuloy na lumago ang buhay espiritual ng kanilang mga anak at apo at lalo tigit sa kanilang mga sarili, O Lord. Patuloy nawa magpakahayag ka sa kanila, patuloy kanilang makilala ng lubusan sa kanilang mga buhay, O Lord. At patuloy nawa, Panginoon, na sa kanila pong buhay, O Lord, ay maglingkod sa iyo po, Panginoon. Salamat, O Lord, sa iyo po namin sila ipinagkakatiwala at naniniwala kami, Panginoon. Hindi niyo po sila pababayaan po, Panginoon. Bagkus po, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, iingatan, sasamahan niyo po sila at pagpapalain sa kanilang mga buhay. Purihin ka po, Panginoon, sa buhay ng aming mga lolo at lola. Patuloy ka po, Panginoong mataas sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. God bless po. Pwede po bang batiin natin silang lahat? Pwede naman kayong magpunta lahat dito, iikot doon, at babatiin ho sila. Pagbati. At isang awit. Pwede po ninyong kamayan ang ating pong mga lolo at lola ng pagbati. Ng happy grandparents po sa inyo.
hindi man po nakapaghanda ng talagang handa, papasalamat po kami sa mga lolo't lola, sa mga nanay at tatay, sa mga kabataan, sa young married na nagsakripisyo po para po, mga kapatid, di ba, nung dati ay ginagawa po natin, may mga budget po talaga para diyan. Subalit, nagpasya po ang LCC na yung budget ay maituwang po natin sa paggawain sa mission sa tuwi. So, yung pong sakripisyo na nakalaan para sa lahat ng department ay kita naman po natin ang magandang resulta ng pagsasakripisyo ng bawat isa. Kaya po, hindi man po medyo garbo, pero ganun po namin nais na ipahayag ang aming pong damdamin ng pagpapasalamat sa mga lolo at lola. Yun lang. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Magwakas sa panalangin. Awitin po natin ang doxologia. Walhati it papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong banal ng tanan mga nilalang. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos kami na nagpapasalamat sa iyo pong pagsama, sa amin pong pagsamba. Salamat at lubos kami na nagagalak na ang mga lolo at lola po namin ay patuloy na nagpapahayag ng kanila pong pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Hiniling po namin sa iyo, Ama, patuluyan panawa na makakitaan ang aming pong mga lolo at lola ng isang magandang halimbawa para sa mga susunod na mga henerasyon, o Panginoon. Aming inihiling, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na nasa ibayong dagat, lubos na pag-iingat, pagpapala ang ipagkaloob mo, Panginoon, nawa sa kanila, bagamat pansamantalay kanilang iniiwan ang kanila pong pamilya para maghanap buhay sa ibayong dagat, o Panginoon. Panalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang magandang relasyon ng bawat miyembro ng pamilya ay tunay na maranasan na ikaw yung sentro ng pagmamahalan ng bawat isa, o Panginoon. Aming idinadalangin din ang mga kapatiran po namin na nandito sa Pilipinas, lubos na pagpapala, iba yung pag-iingat, ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin, o Panginoon, at patuloy na ilayo sa lahat ng uri ng pamiminsala ng kaaway sa aming pong lupang katawan. Aming hinihiling din, O Diyos, na nawa po ang mga mag-aaral patuloy na mag-excel sa larangan ng pag-aaral. Itong week na ito, maaring ang ilan ay may mga examinations. O Lord, dalangin namin ang karunungan na iyong ipagkaloob, Panginoon, sa kanila at maranasan nila ang pagsama mo sa mga panahon ng kanila pong mga pangangailangan sa bawat araw po, o Panginoon. Ang mga kapatiran na nasa online, o Panginoon, at nasa kanila pong tahanan, panalangin po namin na iyong katagpuin ang kanila pong mga pangangailangan sa bawat araw, o Panginoon. Tumatanaw kami, O Diyos, ang iyo pong mga anak, hindi mo pababayaan, o Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. Umaasa kami, O Diyos, na naroon ang mga pagtugon na ginagawa at gagawin mo, Panginoon, sa kanila upang mahayag ang iyo pong kadakilaan. Aming ipinagpapasalamat, O Panginoon, amin pong nakasama sa pagsamba ang Lola Shirley, si Kuya Melchor, ang Ate Marisa, ang Lola Nila, si Rose Ann at ang kanyang mga anak, si Ate Elaine, si Mariel at si Ate Lara. Salamat, Panginoon, sa buhay nila at patuloy nawa na magpakahayag ka sa kanila pong buhay. Patuloy na maranasan nila ang pagyakap mo, ang iyong dakilang pagmamahal, higit sa lahat, ang pagliligtas sa kanila pong buhay ay maranasan at ipagkaloob mo,
o Panginoon. Father God, panalangin po namin, Panginoon, sa iyo na sa amin pong pagtatapos, ang pagtitiwala po namin, may mga panahon na nakararanas kami ng karamdaman o Panginoon. Subalit kinikilala po namin, ikaw ang siyang dakilang manggagamot. Ikaw ang nagbibigay po sa amin ng matatag na pananampalataya na sa kabila ng ganito pong kalagayan sa buhay o Panginoon, nariyan ka para matugunan ang aming pong mga pangangailangan. Lord, umaasa kami ang iyo pong malayang pagkilos kay Ate Marisa sa kanyang pag-undergo ng operation o Panginoon sa kanyang myoma. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, lubos kami na umaasa sa malayang pagkilos mo, Panginoon, sa kanya at patuloy nawa nakausapin mo ang Ate Marisa magpakahayag sa kaparaanan na nais mo, o Panginoon. Tulungan mo po siya sa kanya pong mga pinagdaraanan sa mga oras pong ito. Ang pagkahilo ng Ma'am Jidin, o Panginoon, hiniling po namin sa iyo ang lubos na kagalingan na kanya na maranasan, o Panginoon. Pinupuri, dinadakila namin ang iyo pong dakilang pangalan at sa pagtataas ng kamay ng iyo pong lingkod, idalin mo sa amin ang iyong mayamang pagpapala at benediksyon. Mga kapatid, sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit, at ang pangipisa ng Santong Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Gabo. 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 Dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang pabantay ang Panginoon. Sa aking buhay, kahila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon! Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y langit tapat, walang kabantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, oh, dakila siya, dakila Minsan